Eto, chika ko Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Hindi ko alam, parang tomboy discovery ang atake. Grade 1 ako nito. Yung upuan namin nung grade 1 ako ay pabilog, tapos ang mga katabi ko doon ay puro babae. Tapos sakto recess time, kakain na kami. So kami kanya-kanyang baon, ganyan. Tapos nagtataka ako kasi bakit wala yung mga kaklase ko? Bakit wala akong katabi? Nakalabas naman yung mga pagkain nila, pero bakit hindi sila kumakain? Hanggang sa may narinig ako, parang merong nagtatawanan sa ilalim ng lamesa. Tapos ang laki talaga ng question mark sa ulo ko kasi bakit nasa ilalim ng lamesa yung mga kaklase ko? Anong ginagawa nila dyan? Maya-maya, kinalabit ako nung isa kong kaklase. Di ano pang gagawin ko? Di tinry ko na din bumaba at tumingin kung ano man tinitingnan nila sa ilalim ng lamesa. Pagkababa ko, yung mga kaklase ko, nagpapakitaan sila ng mga kifi. Sanay kasi ako na lagi akong naka-shorts kapag nakapalda ako nung grade school ako. Ang suot ko ay panty, shorts, tapos palda. Tapos yung mga kaklase ko, wala silang shorts, diretso panty agad. So, ang bilis nilang ganunin yung panty nila at pinapakita nila... nagpapakitaan sila talaga. Like, tapos ako naman sa ilalim, nakaganyan lang ako, tinitignan ko lang sila kasi bakit nila to ginagawa? Hanggang sasabi ko, tara, akyat na tayo, kain na lang tayo. Tapos hindi ko pa alam yun, parang ano to, anong nangyari, anong nakita ko, bakit sila ganun, bakit ganun yung mga kaklase ko, bakit normal lang ba sa kanila na magpakitaan ng ganun? Di ba bawal yun? Hindi ko talaga mag-gets kung anong trip nila, pero ako hindi ako nagpakita. Ano ba to? Isa ba to sa mga dahilan kung ba't ako tomboy ngayon? Ito na ang chika ko. Naalala ko yung nagtataho dito sa amin, pinagkalat na buntis daw ako. Mabilis na chika lang, everyday kasi talaga kami nagtataho ng kapatid ko dati. Tapos syempre nung nag-college na ako, hindi na ako masyado nakakapagtaho or sa school na ako nagtataho, ganyan. At saka malayo yung eskwelahan ko from Valenzuela to Intramuros. Hanggang sa one time nakita ko si kuya magtataho sa may terminal. Di binati ko siya, uy kuya, dito ka pala nagbibenta. Sabi niya, ikaw pala yan, kamusta anak mo? Kinagulat ko, sabi ko, ano pong anak? Sabi niya, hindi ba nabuntis ka? Sabi ko sa kanya, kuya, paano ako mabubuntis? Nag-aaral pa ako. At saka, wala po akong boyfriend. Hindi ko po gusto yun. Sabi niya, ay, akala ko nabuntis ka. Napagsabi ko pa naman dun sa mga kapitbahay ko na nabuntis ka na. Si kuya, fake news naman. Sinumbong ko siya sa nanay ko. Tapos pag uwi ko galing eskwelahan, sabi ng nanay ko sa akin, napagsabihan ko na yung nagtataho. Sabi niya daw dun sa magtataho, ano pinagsasabi mo, nabuntis anak ko, ha? Pinagkakalat mo pa raw? Porket hindi na bumibili sa'yo, hindi mo na nakikita. Sisiraan mo pa? Bata-bata pa niyan para mabuntis. Gagawa ka pa ng kwento. Ayaw nga niyan mag-boyfriend Ikaw ha? Yari ka sa nanay ko. Ito ang chika ko kasi sobrang saya ko ngayon. Kasi may natutunan ako at gusto ko yun i-share sa inyong lahat. So nanonood kasi ako ng podcast ni Eva La Queen at saka ni Marina Summers. Tapos may sinabi si Marina Summers doon na parang I feel happy that I cringe now. That means I improved a lot. Tapos grabe na-realize ko na, oo nga no, that makes sense. Para siyang naging sagot sa matagal ko ng tanong sa sarili ko na bakit walang nangyayari sa buhay ko, parang hindi ako nag-i-improve, bakit for the past few years, ganito na lang ako, ganito na lang tayo. Tapos every time napapanoorin ko yung mga videos ko before, like matagal na, parang cringe, tas yung mga picture ko like cringe, ba't ganyan yan? Sama mo pa yung mga life choices mo before na pag naalala mo, cringe, ano ba yan, ba't ko ginawa yun? Para akong nabigyan ng compliment ni Marina Summers na hindi naman talaga para sa akin yun, pero natamaan ako na, babe, you improved. Para akong nabigyan ng chance to reflect. Na parang, stop, mag-reflect ka nga. Tignan mo nga lahat ng mga ginawa mo before sa mga ginagawa mo na ngayon. Diba? Ang laki ng improvement mo. Kung feeling mo hindi ka nag-grow, hindi. Malaki na yung growth na binibigay mo para sa sarili mo. So ngayon, ito na yung time na para bigyan ko ng affirmation yung sarili ko na you did a good job. I'm so proud of you. You improved a lot. Ang laki ng growth mo. Mahal na mahal kita. Wow, thank you so much Marina Summers and Eva La Queen. Ang dami kong learnings and realizations sa podcast nyo. Nakakatuwa po. Wow. Share ko lang. Ito na ang chika ko. Inaya ko yung bestie ko gumimik kasi wala pa siyang experience doon at gusto kong ipa-experience sa kanya. Mabilis na backstory lang at hindi ko ito pinagmamalaki talaga, no? Nung 2020 to 2023 talaga, laman talaga ako yan ng bar. Lagi ako nasa bar parang every week, parang twice a week, ganyan. Sobrang in-enjoy ko yung phase na yun talaga ng buhay ko. To the point na hindi ko namamalayan kahit wala akong pera, nasa bar ako, tas nasa VIP na ako. Pero ngayon hindi ko na talaga kaya, kasi wala na akong energy. Puro kwento na lang to. So going back, gusto niya talagang ma-experience, pero sabi ko wala akong pera. Sabi niya wala din siyang pera. So naisip ko, hindi sa G-side, libre yung entrance ng babae doon. Tara, doon na lang tayo. Syempre, ang itsura ko noon, mask ako. Pero syempre, pag humarap na ako doon sa guard, kuya, pumipitick na ako para makapasok.
Sabi ko sa friend ko, wag kang mag-alala, mag-VIP tayo. Yes! So, nasa counter lang kami, nainom lang kami ng beer. Kasi yun lang naman yung afford namin di sayaw, ganyan. Ganyan na, parang lahat friends mo. So, sobrang social butterfly ko, ganyan. Hindi, ayan, sobrang energy talaga naming sumayaw hanggang sa may inag-aya na sa amin sa table nila. Tapos nakita ko yung friend ko, nandun. Tapos nandun na kami sa table niya. Hanggang sa may namit na kaming babae. Yung babae parang natutuwa sa amin kasi every time may beat talaga, sinasabayan namin talaga. Sobrang energetic namin. So, sabi ng babae, "Hi guys, where are you from? What's your name?" Ayan na, ito na yung simula. Ayan, pakilala, sayawan, ganyan, churut-chururot, hanggang sa bigla niyang sinabi na, "Do you guys want to come with me?" Medyo may tama na siya "Nasa VIP kami. Tara!" Parang bakit sa akin yun? Hanggang sa nakaganyan na ako sa friend ko, nagtitinginan na kami. "Tara, let's go." Sabi ko sa kanya, "Sige po, let's go." Nung packet na kami, hinarangan kami ng bouncer. Sabi ni ate, "Kuya, ano ka ba? Huwag mo naman silang harangan. Halika kayo, wala, pasok tayo dito tayo sa taas. Ito yung table namin, no?" Tapos si kuya naman, "Okay po." So kami naman, "Kuya, thank you." Siyempre, hindi ko aanuhin si kuya. Hindi ko siya yayabangan na, pinapasok niya kami. Hindi ganun dapat ang reaction. Dapat, "Thank you, kuya." Di akyat kami ngayon. Pag akyat namin, table nila. Daming pagkain. Sabi ko sa friend ko, jackpot! Siyempre, bago gumalaw ng table, kailangan mo muna ng approval nila kung gusto ka nilang painumin at pakainin. Bilang ang mantra ko sa buhay ko ay give and take talaga, talagang in-entertain ko sila ng malala. Sayaw, talagang energetic. Pati yung friend ko, ganun din. Hanggang sa sinabi nila, "Kakapagod kayo, sobrang grabe energy nyo. I really love your energy. Kain kayo dyan. Inom kayo." Hala, be, kumain ako, nakalahati ko yung sisig, nakalahati ko yung pizza nila, tapos meron pa silang fries. Naubos ko, te. Di lang ako lumafang, nagbukbang ako doon. Te, yung kaibigan ko, sobrang dami din kinain. Wala, sayang yung pagkain, hindi nila kinakain di kami kakain yan. Yun, the whole night, sobrang saya lang talaga namin. As in, grabe yung tawa namin sa isa't isa, yung tinatawanan namin kung ano-ano na lang nakikita namin, kung ano-anong pinagagawa namin. Sobrang saya talaga, as in. Namimiss na kita, Kim, ang aking OFW bestie. I love you so much. Psst, ito ng chika ko. Nung grade school kasi ako, nag-start ako mag-taekwondo at sobrang minahal ko talaga yung taekwondo. Ewan ko kung bakit, parang first love ko siya. Siyempre, sumasali ako sa mga competition, tapos, di naman sa pagmamayabang, pero nananalo kasi ako ng gold. Lagi yun, sa palarong pambansa lang talaga ako hindi pinalad nung grade 3 ako kasi natalo ako first fight pa lang. Tapos sa pagkakaalala ko, Milo competition to. Tapos, meron akong kalaban for gold na maganda, fresh, ang puti-puti. Tapos competitive yung nanay niya. So naririnig ko yung nanay niya, sinasabi ng nanay niya na, gawin mo to, make sure you go for the head ha, tapos ganito, ganyan. Tapos mukha silang mayaman talaga. So ako nakikinig lang ako talaga, as in, kinig lang ako, wala akong magawa kasi, yung coach ko nandun sa ibang, sa ibang laban, nagko-coach din ng iba. So ako wala akong kausap dun. So ang naririnig ko, lahat ng sinasabi ng nanay ng kalaban ko. Ayan na, dumating na yung time para kami naman ang nasa ring at magsisipaan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero lahat ng sinabi ng nanay niya, nasa utak ko. So lahat ng sinabi ng nanay niya, ginawa ko sa anak niya. Ang pinakamalala pa dito, hindi ko makontrol yung sarili ko kasi napaka-energetic ko nga. Diba? Bata pa lang ako, energetic na ako. Ang tawag sa kick na yon ay parang axe kick. So, ang sipa na axe kick ay isang straight na sipa na parang whoop, whoop, ganon. So, ngayon, gagawin ko yun sa kanya kasi sinabi yun ng nanay niya ako gagawa sa kanya. Pagka ready na yung paa ko, pagkaangat ko ng ganyan, lumapit siya sa akin, pumasok yung paa ko doon sa armor niya. So, nasipa ko yung loob ng tiyan niya. Nang hindi ko sinasadya kasi lumapit siya bigla So, gumanon. Paglapit niya, ito yung paa ko, pumasok. Sabi ko, "Oh my God, sorry." Shit, iyak siya. Ang lala ng iyak niya. Feeling ko, nasaktan ko talaga siya ng malala. Tapos, the rest ng laban namin, nakaganito na lang siya. Tapos ako, hindi na talaga ako lumalaban ng malala. Padabdab na lang yung sipa ko kasi alam kong nasaktan ko siya. Pero congratulations sa akin dahil nanalo ako ng gold. Pero sorry dun sa nakalaban ko Ba't ka kasi, bigla ka kasi sumugod na sipa, tuloy kita sa loob ng tiyan mo.
Chika ko sa inyo nung nag-drive ako sa Baguio kasi yung driver nalasing. So ito na nga yung chika ko. Nung 2024 kasi, sabi ko talaga sa sarili ko, graduate na ako sa mga bar, sa mga party-party na yan, ayoko na. Pero nagpunta kami ng Baguio at nung last night namin sa Baguio, nagkaayaan yung mga kaibigan ng girlfriend ko na mag-bar. So syempre kailangan ko makisama, di ba? Eh di nasa loob na kami ng bar, tapos 8 kami ang dami namin magkakasama. Isang table lang kami, tapos mga nakatayo pa kami. Tapos sabi ko sa sarili ko, ay wala na akong charm sa mga VIP na mga tao, hindi na nila ako kukunin. So, saka yung energy ko din that time, kinokontrol ko. Kasi kapag na-meet ko yung mataas kong energy, hindi ko na siya kayang kontrolin, te. Sobrang social butterfly ko na, ganun. Hanggang sa yung mga kasama ko, parang hindi na nila kayang ubusin yung isang bote ng tequila. So, it's time for me to step up. Nilabas ko na yung pagiging social butterfly ko. Nagpa-shot ako sa mga tao-tao. As in, ay, shot kayo! What's your name? Ah, where are you from? Charot, ganyan. So, sobrang grabe yung energy ko na nun. So, nagpapainom ako kasi nga hindi na nila kayang inumin at saka nakikita ko na pagod na sila, gusto na nilang umupo kasi tagal na naming nakatayo eh. Saka kapag maganda yung music sa bar, yung pagiging masculine ko nawawala yan. As in sobrang feminine ko talagang kumilos. Hanggang sa biglang may lumapit sa aking lalaki, ti. Sabi sa akin ng lalaki, "What's your name?" Ha? What's your name? Marge! Gusto mo mag-VIP? Gulat ako, te. So, sinabi ko sa girlfriend ko, sabi ko, gusto mong umupo? Siyempre, yung girlfriend ko naman sabi, sakit na pa ako, gusto ko nang umupo, ganyan. Napapansin ko lahat talaga ng mga kasama ko, pagod na, gusto na talaga nilang umupo. So, sabi ko dun sa lalaki, okay lang ba kasama ko yung friends ko? 8 kami. Tayo wala siyang nagawa. Siguro kasi mabait ako. Sabi niya, sige, okay lang. Tapos may kasama siyang isang lalaki noon. So, bali, 2 sila. Tapos, ang laki ng space nila sa VIP. So, may malaki silang couch. Nung pagkakita ko sa mga friends ng girlfriend ko, yung upo talaga nila parang, grabe, pagod na pagod yarn. Tapos yung table nila, punong-puno ng alak at punong-puno ng pagkain. So, jackpot na naman, te. So, syempre, sinabihan ako. Sabi, okay lang, sige, inumin nyo na yan. Tapos kainin nyo na din kasi hindi din namin makakain at saka bayad naman na yan. So, sinabi ko sa mga friends ng girlfriend ko, sabi ko, bayad na daw yan. Sige, inom lang kayo. Ako nang bahala dito. Kakausapin ko to. Eh di ayun, nakipag-friends na ako dun sa nakausap kong lalaki. Tapos yung isang friend naman ng girlfriend ko, siya naman yung kumausap dun sa isang lalaki. So parang kaming dalawa yung nag-uusap, ganyan. Hanggang sa parang may tama na yung isang guy. Tapos parang may tama na din siya dun sa friend ng girlfriend ko. Parang gusto niya daw ihatid. Eh, lasing na siya, te. Eh, kailangan na namin umuwi. So, gusto niya, no, ihatid ko kayo, Margie, ihatid ko kayo, ganyan siya. Sabi ko, paano mo kami ihatid? Eh, lasing ka na nga. Hindi na, magta-taxi na lang kami. Hindi, ihatid ko kayo. Do you drive? Sabi ko, yes, may lisensya ako. Tapos parang fantasy yun, te. Magdadrive ako sa Baguio. Parang ang saya naman nun. Dumating pa kami sa point na gusto daw iuwi nung isang guy yung friend namin. Sabi namin, hindi. Uuwi namin yan. Hanggang sa ayun na, nag-drive na ako. Tapos, akala ko yung girlfriend ko yung uupo sa passenger. Ang umupo yung lalaking kumausap sa akin. Yung kapit niya sa tuhod ko, paangat ng paangat. Sabi ko, yung kamay mo naman po. Tapos drive na ako ganyan. Hanggang sa ayun, nakauwi na kami. Tapos ang pinaka-highlight talaga ng gabi namin ay yung crispy patang inuwi namin. May crispy pata kami, may nachos kaming inuwi. Ito na ang chika ko. Tanong, kaya mo bang gawin lahat para sa kaibigan mo? Ito ay sinend sa akin ng isang viewer na nagngangalang Yana. Nung grade 1 kasi itong si Yana, ay yung lola niya talaga ang nag-aalaga sa kanya, nag-aasikaso sa kanya bago siya pumasok ng school. Pero isang araw, hindi ito nagawa ng kanyang lola, kaya ang lolo niya ang nag-asikaso sa kanya. Nagluto na si lolo ng umagahan, nagplansya na din ng damit, at hinatid na nga daw siya sa eskwelahan. Pagkarating sa school, bumaba na daw agad ito si Yana, tapos nakalimutan niya yung bag niya, so hinatid ng lolo niya yung bag niya, churut-churut ganyan. 7:30 pa ang start ng klase nila. Yung iba niyang mga kaklase, mas maaga dumating sa kanya. So kapag maaga kang dumating, kailangan mong maglinis. Itong si Yana, may pagka-chikadora siya. So hindi muna niya nilagay yung bag niya sa upuan niya, nakipagchikahan muna siya sa mga kaklase niya na nagwawalis sa labas. Hanggang sa may naramdaman siyang malamig, paangat sa singit niya. Nakadress siya that time, so ang ginawa niya, tinignan niya daw muna yung katawan niya. Pagkasilip niya, wala daw siyang panty. Nalimutan ni Lolo, suotan siya ng panty. Tapos tinawag niya ngayon yung friend niya. Kairin, halika dito. Bakit? Kasi, wala akong panty. Di ko alam yung gagawin ko. Hindi ako sinuotan ng lolo ko. Paano ako nito? Ha? Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Halika, punta tayong CR.
Si Kyrene kasi ay nakapants. Pagdating nila ng CR, nagtanggal daw ng pants si Kyrene. Unti-unti niya rin daw tinanggal yung panty niya. Hindi niya daw ito makakalimutan kasi ang nakalagay sa panty niya, Tuesday at color yellow. Sabi sa kanya ni Kyrene, oh, ito, isuot mo. Siyempre sinuot niya yung panty ni Kyrene na may Tuesday na nakalagay at kulay dilaw. Ayun, sa utak-utak ni Yana, sino ba naman ako para tumanggi? Kesa naman masilipan pa ako, di ba? Ito na ang chika ko. First ever bar experience ko to. Itong best friend ko si Pocholo. Gusto niya akong ayain sa bar. Sabi niya, dali na, pumunta ka na, masaya, ganito, ganyan, magugustuhan mo. Sabi ko, ayoko, maingay dyan. Hindi ko yan bet. Saka parang hindi ko fantasy yung pumunta ng bar. Ayoko talaga. Pero hindi ko din alam kung ano pumasok sa isip ko. Pumunta naman ako. Pagpasok ko, siksika ng ingay, ang daming tao. Hindi ko alam, para akong na-culture shock. Pero hindi ko din naman alam sa sarili ko. Mabilis naman ako maka-adjust. Sayaw dito, inom dito, bonding dito, usap dito, lahat friends mo. Hanggang sa may nakamit ako, ang pangalan niya si Ate Rose. Hindi kita makakalimutan, Ate Rose. Tawang-tawa sa akin si Ate Rose. Tuwang-tuwa sa akin si Ate Rose. Kinuha niya yung number ko. Since first time ko, di binigay ko naman yung totoo kong number. Sabi niya sa akin, gusto kita isama sa mga susunod kong experience dito sa Manila. Kasi galing siyang Germany, umuwi siya dito sa Pinas para magbakasyon, tapos ang trabaho niya sa Germany, bartender. After nung bar experience na yon, okay lang naman, kalmado lang naman, tapos makalipas ang ilang araw, may nag-text sa akin. Si Ate Rose, inaaya ako mag-BGC. Sabi ko, Ate Rose, wala po akong pera. Sabi niya, ikaw ba ang gagastos? Ay, from Valenzuela to BGC, nag-angkas akong sakit sa puwet. 4 na bar ang pinuntahan namin. Tapos ang saya-saya lang ng gabi namin. Libre niya alak ko, libre ko entertainment niya. Tapos, para kami naging mag-best friend for a while. Hanggang sa may lumapit sa amin. Ang pinaka-highlight ng gabi ko, may na-meet akong Black American. Mama, Papa, sorry. Hindi nyo alam yung kwento na to, pero gusto ko lang talaga humingi ng pasensya sa inyo. Napalaki nyo naman po ako ng maayos. Hindi ko naman na po uulitin yun. Pero yung nangyari po sa amin nung Black American, wala pong nangyari sa amin. Wala nangyari sa amin. Magka-holding hands lang kami, tapos nag-uusap lang kami. Baklasi. Baklasi, right? Nakikipaglandian siya sa akin, tapos ako naman, hinolding hands ko naman siya. Tapos ine-explain ko sa kanya na mas gusto kong tinatawag ako na bakla kaysa tomboy, ganyan. Tapos kaya siya bakla kasi she ako before, ganun. Hanggang sa sabi niya, tara, punta tayo ng hotel ko. Ay! Doon na nag-step up si Ate Rose. Sabi niya, we're going home na. Kasi medyo may tama na din ako nun eh. Hindi ko na rin nakokontrol yung mga sinasabi ko. Nag-book na ng Grab si Ate Rose dun sa hotel niya. Tapos kumain kami sa harap ng hotel niya ng Pares. Tapos binook niya din ako ng Grab pa uwi sa amin. Tapos ngayon, na-realize ko na lahat pala na experience ko before may dulot sa buhay ko ngayon. Grabe, thank you so much, universe. Ito na ang chika ko. Nung nag-college ako, nagteatro kasi ako noon. Tapos yung girlfriend ko ngayon, na-meet ko siya sa theater organization namin. Tapos higher batch namin siya. So ako, trainee pa lang ako noon. Siyempre, yung mga higher batch namin or yung mga ahead sa amin, mga focus sila talaga na masungit, focus sila sa goal, focus sila na dapat matapos tong rehearsal na to, dapat walang absent, dapat, alam mo yung tipong nakaka-intimidate. Tapos meron akong batchmate na late siya palagi nakakapag-rehearse, lalo na kapag weekdays. Kasi 7 PM pa yung tapos ng class niya eh. So palagi siyang humahabol. Hanggang sa nung nag-uwian na kami, nagkwento ngayon itong batchmate ko. Siyempre, since late siya, mag-warm up siya sa labas or mag-isa lang siya mag-warm up tapos may isang HB na magbabantay sa kanya. Nasa point na daw siya ng warm up kung saan point flex yung paa. Tapos, since focus nga itong girlfriend ko, point flex, flex pa yan, ganun siya. Yung batchmate ko naman, point flex, as in flex na talaga yung yung daliri niya sa paa. Sabi ng girlfriend ko, flex pa yan. Tapos sabi ng batchmate ko, ate, magkadikit po talaga sila. By the way, hindi ko pa siya girlfriend nun Sabi niya, ay, ganun ba? Okay, next. Sa isip-isip niya siguro, ay napahiya ako. Sige, hindi na natin ipipilit. Hindi pala talaga naghihiwala yung mga daliri niya sa paa. Ito na ang chika ko. Nung college nga ako, nagtiteatro nga ako noon. Tapos one time, parang Sunday rehearsal yon. Ang karakter ko kasi noon ay matanda, ganyan. Lola. Tapos may scene doon kung saan tuturukan ako para kumalma, tapos makapagpahinga. Tapos nandun lang ako, nakaganyan lang ako, tulog lang ako doon habang may nagsisin.
Eh, di ayan, nagre-rehearse kami hanggang sa ayan na nga, doon na kami sa scene kung saan tuturukan ako para makatulog ako. Siyempre, pag nagre-rehearse, bawal ka naman kasi talagang matulog kasi siyempre rehearsal nga yun eh. Di ko alam, sobrang komportable ko ata doon sa pagkakaupo ko. Ang init pa, tapos mahangin. Di, totoong nakatulog ako. Ewan ko, siguro dala na ng pagod, everyday kayong may rehearsal, pati Sunday, kinuha, may rehearsal buong araw, ganyan. Siguro napagod talaga ako, nakatulog ako. Ang lala talaga ng pagkakatulog ko hanggang sa naalimpungatan ako. Walang gumising sa akin. Nagising lang ako sa sarili ko. Nakaganito ako, di ba? Nalimpungatan ako. Pagkadilat ko, nagulat ako yung mga batchmate ko, nak-squat silang lahat. Napasquat na din ako. So parang, pagtupa yung mata ko, tapos antok na antok ako, tapos napasquat na din ako ng gano'n. Te, yung director ata namin yun. Nagalit siya sa akin. Tapos siguro napikon siya kasi, talaga? Tulog ka? Rehearsal? Te, yung itsura niya ganito lang. Grabe, ha? Sarap ng tulog mo, ah. Pagod na pagod ka? Di kasi kami napapagod eh, no? Ikaw lang kasi dapat napapagod dito, no? Ikaw lang may karapatang matulog eh. Okay na ba? Nakapagpahinga ka na? Gaganito lang ako. Tapos sabi ko, sorry po. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Sorry po. Grabe kung iisipin ko siya ngayon talaga pag naaalala ko lahat ng mga experience ko nung nagtiteatro ako. Sobrang passionate ko na konting bagay na pagkakamali ko. Sorry ako ng sorry, ganyan. Sorry po. Tapos mag-sorry din ako sa mga batchmate ko na, uy, sorry, hindi ko sinasadya na ganito, ganyan. Grabe, lahat gagawin ko. Lahat gagawin ko. Ito na ang chika ko. Nung college ako, danas ko talaga yung hirap sa pagko-commute. Lakad, bus, jeep, LRT, lahat na ng pwede kong sakyan, sasakyan ko para lang makapasok ako. Isang beses, nahulog yung paa ko doon sa tren. Yung pasok ko kasi rush hour. So, nasa LRT na ako, maayos akong pumipila habang naghihintay ako ng tren. Since bago-bago pa lang ako sa pagko-commute, tapos first time ko sa Manila, ganyan, doon ako sa mga babae nakapila. Pero grabe, may dumanan na tren. Eh di siksikan, ganyan. Di ako nakasakay. Tapos ako na yung pinakauna sa pila. Dumating na ulit yung tren. Grabe, paano pa lang yung tren? Alam mo yung pag ganun pa lang yung tren, nagtutulakan na sila, tinutulak na nila ako. Eh ako yung pinaka nasa harap. Pagbukas ng pinto ng tren, may tumulak sa akin. Pagkatulak sa akin, nahulog yung paa ka dun sa pagitan ng platform at saka ng tren. Ay, talaga, ginanon ko talaga yung kamay ko. Gumanon talaga ako. Ganito. Kaganon talaga ako, sobrang tigas ko. Tapos yung itsura ko talaga dun, wait lang po. Yung pa ako, wait lang. Ganon, te. Tapos nung nakita nila na nahihirapan na ako, nahulog yung paa ko, inangat ko na, tapos dire-diretso na ako, umupo na ako. Pinaupo nila ako, actually. Kasi nakita siguro nila, tagawa mo na ito, estudyante na ito, nag-i-struggle. Tapos yung tingin ko dun sa mga babaeng tumulak sa akin, ganyan. Alam mo yung parang akong batang kawawa. Ito na ang chika ko. Sa pagko-commute, danas ko yung mga bata na kalabit ng kalabit sa'yo, tapos pag hindi mo binigyan ng pera, may gagawin silang masama. First year college ako nung nangyari to, tapos before kasi sa Monumento, wala pang bus papunta ng Valenzuela. Puro jeep lang talaga yung mode of transportation. Tapos, everyday yan, ang haba lagi ng pila. Doon sa pinipilahan namin, grabe, ang daming bata dyan, mga nanghihingi ng barya. Di habang ako nakapila, kalmado lang, may kumalapit sa aking bata. Eh ako naman, mayroon naman akong extra. So, binigyan ko naman siya ng 5 piso or piso. Nakalimutan ko na. Basta binigyan ko siya ng barya. Hindi, ang sumunod niyang hingin ng barya, yung nasa likod ko. Eh, sobrang observant ko. Ayoko yung... Hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa paligid ko. Gusto ko lagi akong nakatutok. Ano bang nangyayari? Ganyan. So, pagkakalabit niya kay ate, si ate naman parang... Ay, wala nga. Dun kayo. Sabi nung ate. Sabi naman nung bata. Te, sorry, medyo kadiri yun For full context at saka full experience ng chika natin yun, pasensya na kung kadiri. Pero yung bata, naka-ready talaga siya. Duduruan niya talaga si ate. Ay, laway na sa bibig niya. Ready na talaga siyang duruan si ate kapag hindi nagbigay ng bare. Parang, bibigyan mo ako, duduro ako sa'yo ito. Ay, si ate, sobrang bilis talaga. Parang, ito, may bare ako dito. Oh, dun kayo, dun. Siguro sa utak-utak ng bata. Tiga mo, meron naman pala. Meron ka naman pala eh. Ito
na ang chika ko. So ayun nga, nagtiteatro nga ako nung college ako. So nagre-rehearse kasi kami noon. Tapos ang kanta namin noon, It's All Happening. Yung kanta sa may Bring It On the Musical. Sama-sama na kami noon. Kami yung pinaka-lowest batch. Tapos may mga kasama kaming mga higher batch mag-rehearse. Tapos meron akong batchmate na trans woman. As in, alam naman natin na yung mga trans nandidiri sila kapag nakapitan nila yung something sa'yo, yung private part mo, ayaw nila noon. Bago sila mag-sorry, magyayak muna sila. Tapos saka sila mag-sorry, ganon. Yan na nga, nagre-rehearse na kami, todo bigay, ganyan, lahat-lahat. Tapos hanggang sa dumating na kami dun sa point na, or dun sa part na, let's go, we're gonna hands up, oh, let's go, let's go. Kung ganon-ganon na kami. So, let's go, nag-aayaan kami. So, yung trans kong friend, yung katabi niya ay higher batch. So, siyempre kami, ilap kami sa mga higher batch nahihiya pa kami sa kanila. Pero kasama sila sa rehearsal. So, gumaganon-ganon na siya. So, habang ganon-ganon niya, let's go, let's go, let's go. Pagka ganon niya, na ganon niya yung suso. Na ganon niya yung gusto nung higher batch namin. Eh di, siyempre siya, nagulat siya. Kasi nga, may nakapitan siya na malambot Tapos, tiningnan niya ngayon yung higher batch. Tapos, yung higher batch naman, walang pakialam. Let's go, maganon-ganon lang din siya. So, ibig sabihin, parang, okay lang, sige, nakapitan mo, pero hindi na natin kailangan pag-usapan pa. Parang ganon. Hanggang sa, ayun, kinuwento niya na sa amin kung ano yung nangyari. Tapos, itawang-taho lang kami.